Good morning. Hello. Hello. Today, habang kumakain, social commentary. Alam mo ba yung, naniniwala ka ba na yung mga opinion natin, opinion ng mga tao is depende kung tayo yung involved, depende kung tayo yung magsasuffer ng consequences, depende kung, tayo maapektuhan. Yun na rin yun. Example, kasi meron ako nakita sa social media na um, yung guy, this is a young guy, nakita ko lang siya recently. Yung post niya is, nainis siya because, bakit daw dito sa Pilipinas, pag yung mga bata mag-undergo ng mandatory ROTC, parang ayaw nila. So sabi ng mga matatanda, ang arte nyo naman, ganun. Pero, kapag naman usapan is divorce, yung mga matatanda is nagrereklamo din sila. Sabihin na, bakit mo kami di-divorce? Okay kami okay kami ng asawa. So, yung context na sinasabi niya is, hindi naman ikaw yung mag-undergo sa isang sitwasyon na ayaw mo. Bakit mo kailangang i-mandatory yun? At saka, magkaiba yung sitwasyon ng ROTC at saka ng divorce because yung ROTC is ginagawa siya uling mandatory. At nagulat uli ako. I mean, ako kasi ROTC ako. Nagulat ako na, meron pa pala ngayon? Or ibabalik uli ngayon? Versus dun sa yung divorce na hindi siya mandatory. Hindi kayo paghihiwalayin lahat. Alam mo yun, parang it's a waste, biglang kinasal, tapos biglang divorce din, di ba? Nang wala lang. Di ba? Pero syempre, para yun doon sa mga tao na kailangan nila. Kasi may pinagdadaanan sila and kailangan nila na mag-undergo nun. 'Di ba? Pero hindi siya para sa lahat, hindi siya gagawing mandatory. 'Di ba? So 'di ba? Ang weird lang na dun sa society natin, ang dali-daling paboran nung ROTC versus dun sa divorce. Na para bang sobrang kailangan natin nung ROTC kumpara dun sa divorce. At saka, ang magsasuffer kasi nun is yung next generation. We're talking about the next generation now. Compared dun sa kailangan pagdaanan ng mga matatanda. Kasi, I mean, patapos na sila eh. Ang opinion ko kasi dito is, ako ay dumaan ng ROTC, ng COCC, ng CAT, ng summer training activities, whatever you call that. It's a military course nung high school. So, nung time ko is meron pa kami niyan. At ako, nag-officer talaga ako nun. Because, ang naisip ko kasi nun, ang mindset ko kasi nun, parang, oh my God, kailangan ko maging officer para sort of maging untouchable ako. Because, syempre, hindi ako pwede magalaw kapag officer na ako. Kasi meron niyang hierarchy. Pag officer ka, it gives you some sort of power. Ganon. Hindi siya katulad ng ibang mga clubs na, basketball club, volleyball club, cheerleading club, drama club, writing club, journalism club, na parang, may hierarchy kayo, meron kayo officer, pero friendly lang kayo talaga. Ganon, parang chill lang kayo. Pagdating kasi sa ROTC, CAT, COCC, gano'n, it's a military course. So, meron siyang mas seryoso siya, gano'n. Kasi ang ending, gano'n, halimbawa, nag-undergo na lahat, okay, reservist na kayo. Which is, alam mo yan, hindi naman din na nagre-reflect
ngayon. I mean, yung importance, yung relevance. Pero at that time, when I was in high school, parang um, medyo waning na or medyo hindi na ganun ka-important yung course na yan, yung ROTC, CAT. Pero andun ako sa timeline na tuloy pa rin siya. And naging masaya ba ako or hindi? Halo. I mean, naging masaya ako kasi syempre, para siyang ano eh, para kayong nagka-camping, para kayong ano, para may scout. Hindi kasi ako nag-boy scout nun eh. Pero siguro para siyang ganon. Parang it's more adventure mixed with um, a rigid structure of hierarchy na may power trippings. Ganon. Which is yun yung hindi nakakatuwa. Kasi kapag naging ganon, yung mga um, yung mas ahead sa'yo, yung mga officers mo, bago ka, yung habang nag-undergo ka pa nun, parang ayoko nung ganun eh. Ayoko nung idea ng power trippings. And ako nung naging officer din naman ako, hindi naman din ako nantitrip. I mean, come on, maging tao ka naman. Parang ginagawa lang natin to because of a core value na disiplina and camaraderie. Which is yun yung parang in a bigger picture, kaya ako nag-agree do sa guy na nag-post about dito na hindi siya dapat, na may problema nga sa society natin, is because yun yung core value nung courses na to, nung training courses na to, para magkaroon ng camaraderie yung mga kabataan, para magkaroon ng disiplina yung mga kabataan, para matuto silang sumunod. Okay. The older generation, lahat ito mandatory sa kanila. Nag-undergo talaga sila nito. Ang tanong, as of now, nag-reflect ba? Ginagawa ba nila yon? O, di ba? Hindi. Kalokohan lang. I mean, there are people na, oh my God, mahirap ipagtanggol na ginagawa nila yon. Kasi tumingin ka lang sa news, di ba? Parang ang layo, parang wala namang natutunan yung older generation pagdating sa idea ng disiplina, camaraderie, yung pagsunod, ganon. Parang yung idea nga lang ng pagsunod eh. Sumusunod sila because of, the fear. Pero, hindi sila sumusunod because meron tayong common goal na, alam mo yun, to make this world a better place. Mga ganon. Hindi eh. Ang layo eh. Parang, bakit mo i-resurrect yung ganong mandatory course para saan? 'Di ba? I don't see the point. And malamang yung mga kabataan, they don't also see the point. Ang sinasabi lang ng mga tao na nagko-comment is that, ang arte-arte nyo naman, ganyan. Kami nga na ganyan din kami. Pero kasi, ako bilang nag-undergo ng extensive training, na binuno ko yung buong third year high school ko at fourth year high school ko sa ganyan. Kasi hindi lang siya basta nag-training ka lang ng few months. Parang meron kasi yung mga hindi naman inter-school, sorry. Parang lalaban kayo sa mga competitions kasi para siyang, ito point of view ko lang. Meron kasi siyang mga like platoon drill at saka yung fancy drill. Para siyang performance. Imagine mo in recent culture ngayon, para kayong cheer dance competition. Parang ganon. Na kailangan nyo ng synchronicity, kailangan nyo ng fancy moves, ganon. It's a performance, ganon. Na sinasalihan siya ng mga schools para magkaroon ng award. So, practice yan ng practice. Para kayong dance troupe na nagpa-practice sa initan ng araw. Initan ng araw. Ganun. Yung mga matatanda ba, pwede mo ba silang isabak sa initan ng araw? Sa ngayon, kung sa kanila mo sila i-impose yan na, ay, kayo naman pala may gustong mag-ROTC, edi kayo nalang mag-ROTC. 'Di ba?
Matutuwa ba sila? Hindi. Baka 10 minutes pa lang diyan sa initan ng araw nahimatay na sila, 'di ba? At yung init ng araw ngayon is hindi na siya katulad ng temperature noon. I mean, ako nga ay sunog na ako at that time, 'di ba? What more pa yung mga mag-undergo nun sa ngayon. Hindi siya nakakatuwa na experience pagdating doon kasi kailangan mo um marami kang kailangang i-sacrifice, marami kang kailangang tiisin. Ano pa ba? Um, yeah, yung oras. Kasi, pre-shift, bago ka pumasok, papasok na kayo ng maaga kasi mag-exercise kayo sa school, ganyan. Regular yan. Meron kayong exercises kasi military nga, military training. Tapos, what else? After school, meron din, may mga may training courses din yan. So, maganda siya in a way na meron kang gagawin, meron kayong ginagawa. And depende sa mga kasama mo kung align din ba sila sa align kayo sa lahat, 'di ba? Well, actually kailangan mo maging align kasi paparusahan ka. Gano'n. Magpu-push up kayo diyan, gano'n, magda-duck kayo diyan. And part 'yun ng culture. Gano'n talaga siya. Hindi siya slouchy, gagawin ko kung anong gusto ko. Hindi. Pag pumasok ka diyan, kailangan ikaw yung mag-a-align dun um, sa program na yan. So, it's a mix of masaya at hindi masaya. Ang tanong, para sa lahat ba yan? Hindi. Hindi talaga. Ganon. Kasi, para sa akin na, after yung mga pinagdaanan ko na yun, and then, syempre, after high school, magka-college ka, ganon. After college, magtatrabaho ka, tawag dito, yung core values ba na nandun is nadala ko ba siya hanggang sa trabaho? Or yung mga natutunan ko ba doon, nadala ko siya hanggang sa trabaho? Hindi. Hindi siya ganun ka-importante. Like parang naisip, as growing older, sana na-realize ko na, oh my God, nga no, sana meron na lang courses noon na mas makakatulong sa trabaho. Alam mo yun, para mag-generate ng income, para magkaroon tayo ng extra income, para magkaroon tayo ng sweldo, or para mas makatulong sa atin na makahanap tayo ng trabaho. Mga ganun. Yung tipong kahit na hindi ka, I mean, there are people na hindi makakapag-college because financial, ganun. Pero, di ba, instead na magte-train ka dun sa kumpanya na papasukan mo, parang sana meron ka ng kaunting idea para hindi tayo nahihirapan. Yung mga ganong courses, di ba, I don't understand na hindi naman nag-work yun with the older generation, yung mga ganitong schooling type of courses. Bakit natin kailangang i-resurrect yun para sa future generation? Ang kailangan kasi natin is yung something na mag-generate ng income. Ang kailangan natin is yung some courses na may matututunan talaga yung mga kabataan for their future. Hindi naman siguro mawawala ng mga kabataan na gusto na alam mo yun, mag-serve sa military, 'di ba? Marami naman, hindi naman siguro nauubos 'yun, 'di ba? So, yung sabihin, meron pa din. Marami namang may gusto, 'di ba? It's just that hindi mo nga lang siya pwedeng i-impose sa lahat at hindi mo pwedeng sabihin na ang aarte niyo nung panahon namin ganyan ganyan kayo tapos ganyan kayo. I mean, sa trabaho nga, 'di ba? Ang proseso is hindi naman laging pare-pareho. May mga processes tayo na effective siya ngayon pero hindi na siya effective in the future. May mga bagay na na-obsolete, 'di ba? This is the same. Hindi na siya
hindi na siya kailangang i-mandatory because yung importance niya is hindi na gano'n ka-significant. Hindi siya makakatulong talaga. Maski, for me ha, mas kailangan siyang palitan nung mga, well, uulit na naman ako again, nag-generate ng income. At saka yung gusto talaga ng mga tao. Kung halimbawa papipiliin ka ng course, 'di ba? Gusto mo yung mamahalin mo na course, 'di ba? Halimbawa magka-college ka na, 'di ba? Career orientation. Ako buti na lang yung pinili ko na course noon is nagagamit ko siya up to now. So tama 'yun. Akala ko rin hindi. So, kung ipapasok ka sa isang course na hindi mo naman talaga gusto, 'di ba? Ang ending kasi is mag-aaksaya ka ng oras. Halimbawa, sabihin natin pinag-doktor ka, gano'n, nag-undergo ka ganyan, hindi ka naman talaga for the medical field. Wala ka talaga interest at walang, hindi talaga, no, 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 naa. 'Di ba? So, sayang yung in-enroll sa'yo, sayang yung, alam mo yun, yung oras na binuno mo na hindi mo naman talaga gusto. Sana pumili ka na lang ng something na mas madali para sa'yo and then alam mo na makapag-trabaho ka na agad, makapag-generate ka na ng income. 'Di ba? For yourself. Because, I mean, in the bigger picture, sino ba talaga yung may pakialam sa atin, 'di ba? Wala, tayo din lang. Kanya-kanyang buhay din lang 'yan eh after mo mag-aral, 'di ba? After mo mag-high school, after mo mag-college. Pagdating naman sa workforce, hindi naman kayo pare-pareho ng trabahong pupuntahan, 'di ba? Pagdating nga lang sa college, hindi naman kayo pare-pareho ng courses, 'di ba? Maghihiwalay at maghihiwalay din kayo ng path. Kung ano yung pinagdaanan nyo on a certain timeline, on a certain, sabihin natin era, okay, for pop terms, certain era, ganyan, di ba? Yun lang yun, hanggang dun lang siya. After nun, hiwa-hiwalay na uli kayo. Lahat ng mga natutunan nyo at that time is kailangan mong i-unload sa isip mo kasi meron na uli kayong bagong matututunan. For example, sa college, bago ka aaralin. Pagdating sa trabaho, ganun din. Kung lilipat ka rin ng kumpanya, meron ka i-unlearn from the previous company para meron ka matutunan sa bagong company. So, hindi siya, mas naniniwala ko na hindi dapat i-impose sa mga bagay-bagay. Hindi ko mo pinagdaanan natin siya, naging maganda experience natin, it doesn't mean na ganun din yung mangyayari sa ibang tao. Diba? Swerte na lang kung pare-pareho, pero madalas kasi hindi. 'Di ba? Iba-iba yung sitwasyon natin sa buhay. Hindi tayo pwede magsabi na ako syempre pinagdaanan ko yung lahat ng hirap ng CET, ng COCC at that time, yung the ROTC thing. Pinagdaanan ko 'yon. So ako, may karapatan ako na magsabi na ang arte nyo naman, ako nga pinagdaanan ko rin 'yon. Lahat ng hirap na 'yan na Diyos ko, feeling ko lahat na ng hirap na nagdaanan ko, 'di ba? Halos sunog na yung balat ko kaka-training. Pero ginusto ko kasi 'yan eh. Parang umuo ako eh. And yung ibang tao, hindi sila nag-undergo nun kasi hindi naman ganun ka-importante yan para sa kanila. So I guess doon ko na lang siya tatapusin. And whatever your opinion is, well, respect. Bye.